una ay sa mag-asawang Dorothy at Connor, nakatuon ang atensyon ng mga tao. Ngayon ay hindi na. Mga naglingunan kasi ang tao nang dumating ang birthday celebrant at bumaba mula sa magarang sasakyan. Warren is so handsome wearing a white long sleeve inside and black coat outside. Isa si Warren sa mga batang pinanganak na bilyonaryo. Gaya ni Connor ay maraming babae sa bansang nagnanais na makarelasyon ito. They have the power and the looks. Nakakalamang nga lang ngayon si Warren kay Connor dahil binata siya at si Connor ay nag-asawa na. May nanalo na sa puso ni Connor samantalang si Warren ay searching pa rin. Sa haba ng pila ng mga babae na nagkakagusto sa kanya ay wala siyang matipuhan. The search is over na sana para kay Warren. May isang babae na kasing pumukaw sa kanyang pansin. Love at first sight. Ay naramdaman niya nung una pa lang niya itong nakita, ngunit nakakalungkot lang sa part niya dahil umamin to na may boyfriend na daw. Nalungkot man si Warren pero alam niya sa sarili niya na may magagawa pa siya. Para sa kanya'y hanggat hindi pa ito kasal ay kaya pa niyang agawin si Bianca sa kung sino man ang nagmamayari ng kanyang puso, kaya naman kahit alam niyang tika na ito ay pinuntahan niya pa rin ito sa kondo para sunduin. Si Bianca kasi ang regalong pinakagusto niyang matanggap ngayong ika-30th niyang kaarawan. Luckily hindi siya binigo nito. Dumating siya sa unit nito na nakagayak na ang dalaga. Wow! As in, wow! Pagkakita pa lang ni Warren sa dalaga. Paano ba namang hindi ito mapapawaw? Kahit napakasimple ng ayos ni Bianca ay nabigyan pa rin ito ng hustisyang suot na mamahaling damit galing kay Dorothy. Alam mo Bianca, kung wala ka lang boyfriend, itatanan na kita. Hindi mapigilan ni Warren na hindi magsabi ng totoo. Nagagandahan na siya kay Bianca pero mas nagandahan pa siya ngayon. Pwede bang sa akin ka na lang? Simpleng itim na puff dress na hindi lalagpas sa tuhod lang naman ang suot ni Bianca, 3 inches na itim na sandals. Nakamessy ba ng ayos ng kanyang buhok at may malaking itim na ribbon sa ibabaw nito. Plain lang din ang pagkakalagay ng makeup niya pero bumawi siya sa kulay ng kanyang lipstick. Pulang-pulang labi niya na tomerno sa bato niyang suot niyang kwintas na kulay pulang diamante na hugis puso. Ang hikaw naman niya ay galing naman kay Dorothy na malaking bilog. Bianca looks like an expensive candy. Sus, ikaw talaga Sir Warren, puro kakalokohan. No, I said what's in my head, Bianca. You look so beautiful tonight. Sigurado ko matutuwang mga parents ko kapag pinakilala kita sa kanila. Naku, wag na sir, nakakahiya. Ano nakakahiya dun? Ipapakilala lang naman kita bilang isa kong kaibigan na soon, maaari nilang maging manugang. Pabiro ngunit totoong biro ni Warren. Tama na sir, bakit ka nga pala nandito? Hindi pa ba umpisa yung party? Paano mag-uumpisa wala ka pa? Ano po? Ang sabi ko sinusundo kita dahil gusto kong ikaw ang date ko mamaya sa birthday ko. Naku, nakakahiya naman po. Saka baka, ang gusto sanang sabihin ni Bianca ay baka magalit ang boyfriend niya, kaya laking gulat niya na mag-gets ni Warren ang nais niyang sabihin. Baka magalit ang BF mo? Bianca, it's my birthday at in-invite kita. I don't see any wrong by that. Saka na siya magalit kapag may ginawa na tayong masama. Wala naman tayong gagawing masama. Gusto ko lang talaga kitang ipakilala sa parents ko. Yun lang. Mapagbibigyan mo ba ako? Pakiusap ni Warren gamit ang nagpapakyut na mukha. Ang klase ng mukha na hindi mo kayang tanggihan. Sige na nga po. Yay, thanks. So, shall we? Sumama na si Bianca kay Warren dahil na rin sa nakiusap ito. Pagdating nila sa mansyon kung saan gaganapin ang celebration ay napanganga kaagad si Bianca dahil hindi niya ina-expect na ganito kalaki palang bahay nila Warren. Para itong singlaki ng mga mall. Inalalayan niya itong bumaba, inilahad ni Warren ang kanyang kamay sa dalaga at dinala ito sa kanyang braso. Animo isa silang couple na naglalakad sa red carpet. Panay ang kislapan ng mga kamera sa kanila at lahat ng mata ng bisita ay nakatingin sa kanila. Lalo nagniningning ang ganda ni Bianca ng matapat sa spotlight. Kasabay ng pagtatapat ng spotlight ay nagtama rin ng mga mata nila ni Connor. Titig na titig ito sa kanya. Titig na parang ayaw nitong makita siya. Alam ni Bianca na galit ngayon si Connor dahil kasama niya ngayon si Warren. Ang ginawa ba lang niya ay nag-iwas siya ng tingin kay Connor at sinubukang alisin ang kamay niya sa bisig ni Warren. Ngunit iba rin ang galawan ni Warren. Hindi ito pumayag na makawala siya sa braso nito. Happy birthday, son! Ikaw ha? Ikaw ang susurprise namin pero kami ang sinurprise mo? Who is she? Is she your girlfriend?
Abay kay gandang bata, she looks like a doll. Ma'am, si Bianca nga pala. May date tonight. Hindi pa kami, wait ka lang. Nagtawanan ng mga bisitang nakarinig. Maging ang mga ito din ay inisip na baka nga kasintahan ito ni Warren. Bagay kasi sila sa totoo lang. Ang cute nilang tignang magkasama. Ito kasing si Bianca ay panahihila sa kamay niya at ito namang si Warren ay ayaw siyang pakawalan at hindi ito nakaligtas sa mga mata ng bisitang naruroon. Well, take it easy son. Masyadong obvious ang pagkakagusto mo kay Bianca. Pabirong sabi naman ng ama ni Warren. And Iha, pasensya ka na sa anak namin ha? Honestly, ngayon lang yan nagpakita ng pagiging possessive sa kamay ng isang babae. Normally siyang hinahabol, pero mabait siyang anak namin na yan. At nagtawanan muli ang mga bisita. Okay lang po. Opo, mabait nga po si Warren. Nahiyang sagot ni Bianca. Agad siyang nakagaanan ng loob ng mga magulang ni Warren. Nakita kasi ng mga ito na gustong-gusto ito ng anak nila at nandun yung kagustuhan nilang magustuhan din pabalik ni Bianca si Warren. Nag-umpisa ang party nang palaging nasa tabi siya ni Warren. Kahit saan ito pumunta o sinong kausapin ito'y palagi siyang kasama. At halos lahat ng bisita nito'y puro papuri sa kanyang naririnig niya. Mga gandang-ganda ito sa kanya ngayong gabi, maliban sa isang lalaki na kanina pa nakakuyom ang kamao dahil sa inis. Ginagago mo ba ako, Bianca? Pinaglalaroan mo lang bang damdamin ko? Alam mo naman na ayoko, ginusto mo pa rin. Sa isip-isip ni Connor. Napansin niya ni Dorothy kaya lalo pa siya nitong ininis. Han, tingnan mo yung assistant mo. Tamang sinabi ko kanina, hindi ba? Tingnan mo kung paano siya tingnan ng mga tao. Kung ako kay Warren ay hindi ko na pauuwiin yung assistant mo. It's all Dorothy's fault. Siya ang sinisisingay ni Connor kung bakit pakaramdam niya ay ginagago siya ni Bianca harap-harapan. Kung hindi kasi pinilit ni Dorothy si Bianca na dumalo sa party ni Warren na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Warren na ipagmalaki sa lahat ng bisita kung gaano kaganda ang date niya ngayong gabi. Gustong-gusto ni Connor na hilahin si Bianca mula kay Warren. Gusto niya itong kagalitan sa harap ng tao dahil may boyfriend ito ngunit pumapayag na makapaglandian kay Warren. Gusto niyang isigaw sa lahat ng tao dito na pagmamayari niyang dalaga. Ngunit hindi niya magawa dahil bukod sa kasama niyang asawa niya ay kasal siyang tao. Gusto niyang iuwi si Bianca para parusahan sa kama kaso hindi pwede dahil mas nangingibabaw ang galit niya ngayon. Tinungga ni Connor ang bawat baso na may lamang mataas na content ng alkohol na inaalok ng mga dumadaan na waiter. Dinaan na lang niyang inis sa pag-inom ng nararamdaman, hirap na hirap siyang kontrolin ng matinding selos na nararamdaman niya ngayon. Hindi maalis ang masamang titig niya kay Bianca. Halos makarami si Connor nang nainom. Hindi na mabilang sa daliri niya kung ilang baso na ba ang natagay niya. Bastang alam niya ngayon ay lasing na siya sa alak at matinding selos. Lalo pa nang sumayaw ng dalawa sa gitna. Sobrang dikit na nga ng katawan ng mga to sa isa't isa habang sumasayaw sa romantikong tugtugin. Ang klase ng mga tinginan ni Warren sa dalaga ay madaling basahin. He was so deeply in love to that woman he was dancing. Best birthday gift I had. Sabi pa ni Warren, nang nasa chorus ng kanta ay dito na hindi napigilan ni Warren ang sarili. Hinalikan niya sa pisngi si Bianca. Nagulat si Bianca sa ginawa ng binata. Naisip niyang sinabi ni Connor na babantayan nito ang lahat ng kinikilos niya. Alam naman ni Bianca yon at pinangako niya kay Connor na wala siyang gagawing ikakagalit nito. Ang problema lang kasi itong si Warren. Kapag kumilos to't hindi na makaangal si Bianca. Buong gabi siyang hawak ni Warren kaya sigurado siyang magkakaroon na naman sila ng tampuhan ni Connor. Hindi pala tampuhan kung hindi matinding away. Samantala, hindi na nakapagtimpi si Connor. Habang sumasayaw sa gitna ang dalaway nabasag niya ang baso. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi 3 basong binasag niya. Dahilan para mapahinto sa pagsasayaw ang dalawa at tignan kung saan galing ang pagbabasag. Oh my God ka, Connor! What do you do? Lasing ka na ba? You're making a scene here! Awat ni Dorothy sa asawa. Alam naman niya kung saan nagmumulang pagka-bad trip ng asawa. Selos. Ang ginawa ni Dorothy, hinila niya si Connor palayo sa mga bisita. Habang hila-hila niya ito, bigla namang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon dahilan para matakasan siya ni Connor. Kahit nakainom ay alam na alam ni Connor kung saan eksaktong nakatayo ang dalawa. Nakuha niya mula sa bisig ni Warren si Bianca at nailayo dito. Ang sa akin ay sa akin. Subukan mo ulitin ito at magkakasubukan na tayo. Banta ni Connor bago ilayo ng tuluyan si Bianca mula dito. At dahil tumagal ng nasa 10 minutes ang problema sa kuryente ay naitakas ni Connor si Bianca nang walang nakakakita. Hindi ko akalain na ganyan ka pala, Bianca.
Hindi ka makontento sa isang sandata lang. Bakit? Nalilitan ka pa ba dito, ha? Masyado bang makatiyan para makipaglandian ka kay Warren? Dahil sa sobrang selos ay kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ni Connor kay Bianca. Ang landi mo? Ang landi-landi mo. Feeling mo lahat na lalaki magkakagusto sa'yo. Ano ba, Connor? Ano bang sinasabi mo dyan? Please stop the car. Bababa na lang ako kesa ganitong maririnig ko. A man will change his way if he really wants you. Remember that? Bianca's POV. I didn't enjoy the party because I'm not comfortable with Warren on what he was acting during his party. Hindi sa alam ko na may matang nakatingin sa akin. Hindi ako mapakali dahil kay Connor. Base kasi sa nakikita niyang kinikilos ni Warren ay alam kong magagalit si Connor dahil hindi ako tumatanggi. Iniisip ko na baka iniisip niya nagugustuhan kong ginagawa ni Warren. Ang sa akin lang naman hindi ko ginustong nandito ako sa gitna at pinagtitinginan ng mga tao. Oo, natutuwa ako sa mga papuring naririnig ko mula sa kanila pero hindi talaga ako komportable. Lalo na sa tuwing magtatamang mga mata namin ni Connor, ay madilim ang tingin niya sa akin. Kaya nang marinig kong may nagbasag ay kinabahan kaagad ako. Naisip ko na kaagad si Connor at tamang ang hinala ko. Sinadya ni Connor na magbasag ng baso para matigil kami. Oo, kami ang pinagtutungkalan niya sa pagbabasag niya. Lalapitan ko sana siya ngunit pinigilan ako ni Warren. Huwag kang lumapit sa kanya. Baka away lang ng mag-asawa yun. Hindi na para makisali ka pa. That words of Warren really hit me hard. He's correct. Baka nga away mag-asawa lang yun. Wala na akong dapat pakialam dun. At bakit ba iniisip ko na nagsaselos si Connor? Sinabi niya lang na gusto niya ako pero never ko pang narinig na sinabi niyang mahal niya ako. At ako, bakit ko ba inaalalang iisipin ni Connor sa amin ni Warren? I didn't do anything. Dead man na lang kung away niya ako. It's a job. Una pa lang alam kong ganyan na siya. At kung anong ginagawa niya sa asawa niya ay ganoon din ang gagawin niya sa akin. Itong feelings ko na to, dapat ko nang kontrolin to habang maaga pa. Hanggat kaya ko pa. Alam ko naman na akong talo sa simulat pa lang, kaya bakit ako papaapekto? Bigla namatay ang mga ilaw, as in blackout. Even Warren na hindi ko makita. Ang alam ko lang ay hawak niya ako sa mga kamay ko. Nang ilang sandali pa may isa pang kamay ang humawak at umila sa akin. Bianca! Naririnig kong tinatawag ako ni Warren, kaya sigurado ako na hindi si Warren ang tumangay sa akin. Masakit ang pagkakahawak niya kay isang tao lang ang naisip ko, si Connor. Sapilitan niya akong sinakay sa kanyang kotse at pinatakbo ito na sobrang bilis. Napadasal na lang ako dahil mukhang wala sa sarili si Connor. Ngayon ay maliwanag ko na nakikita ang kanyang muka at mas lalo ako natatakot. Hindi ko akalain na ganyan ka pala, Bianca. Hindi ka makontento sa isang sandata. Bakit? Nalilitan ka pa ba dito, ha? Masyado bang makatiyan para makipaglandian ka pa kay Warren? Sobrang dismayado ng tinginan niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan na hindi umiyak. Parang wala siyang respeto kung pagsalitaan niya ako. Siya ang nakauna sa akin kaya paano niya nasasabing malandi ako. Sa kanya lang ako lumandi. Ang landi mo, ang landi-landi mo. Feeling mo lahat ng lalaki magkakagusto sa'yo? Amoy alak siya't namumungay ng mga mata. Panay ang hampas niya sa manibela at parang wala siyang pag-aalala na baka maaksidente kami. Patuloy lang siya sa pagsasalita ng masakit sa akin. Ano ba, Connor? Ano bang sinasabi mo dyan? Please stop the car. Bababa na lang ako kesa ganito mga naririnig ko. Hinampas ko siya sa braso dahil takot na takot na ako sa mga oras na to. Nakikiusap akong hinto niya sa sasakyan dahil hindi ko na kayang lunukin pang mga naririnig ko. Sa itsura niya ngayon ay parang sasaktan niya ako. No, Bianca. Hindi ka bababa. Mag-uusap tayo. Pero nakainom ka eh. Kung ano na yung lumalabas niya sa bibig mo. Kaya please, bukas na lang tayo mag-uusap. Kahit anong sabihin ko, hindi niya hinintong sasakyan. Mas lalo niya pang binilisan. Tinatagan ko na lang ang loob ko dahil wala naman akong choice. At dito sa may isang parang sinaunang araw na bahay siya huminto. Baba. Pasigaw niya sabi na tapos pagbuksan ako ng pinto. Hindi ko siya nilingon. Umiiyak lang ako sa upuan. Ang sabi ko, baba! Sapilitan niya akong pinababa. Ano ba, Connor? Nasasaktan mo na ako. Ano bang gagawin natin dito? Anong gagawin mo sa akin? Huwag naman sana niyang gagawin sa akin ang naiisip ko ngayon. Hanggang sa makapasok na kami sa loob. Napakadilim. Ang bahay na ba ito'y mukhang matagal na hindi natirahan. Dahil may mga nakapataw na puting kumot sa mga kagamitan. Malinis naman kaso mukhang abandonado ng lugar. Nakakatakot at parang may iba akong nararamdaman sa lugar na to kaya patuloy ako nakiusap sa kanya.
Connor, please. I'm begging you. Bukas na lang tayo mag-usap kapag matino ka na. Sandali siya humintot ngumisi. Sa tingin mo ba talaga mag-usap lang tayo dito? Come on, Bianca. Ibang gagawin natin dito. Malamig na pagkakasabi niya. Kung ganun, ano? Nakumpirma ko na kung anong gagawin namin dito. Matapos niya kasing ipasok ako sa isang bakanting kwarto, ay agad niya akong sinandal sa pader at kinuyumos ng halik. At habang hinahalikan niya ko'y parasahan niyang pinupunit ang damit ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Tama, sinuksok ko nga pala ditong cellphone ko. Mabuti na lang hindi napansin ni Connor. Ngayon mo sabihin sa akin kung sinong mas masarap sa amin ni Warren. Si Warren na naman. Connor, wala akong ginawang masama. Oo, nagalit ka sa nangyayari pero hindi ko naman ginusto yun. Really? Hindi siguro. Mabuti na lang at pasimple kong nailatag ang cellphone ko sa drawer na katabi lang ng kama. Masyadong abala si Connor sa paghalik sa hubad ng katawan ko kaya hindi niya talaga mapapansin. Hindi ako nasasarapan sa ginagawa niya sa akin ngayon. Ang sarap, may kasamang hirap. Masakit ang pamamaraan niya ng paghalik. Gigil rin niyang pinipigan dibdib ko't kapag umiiwas ako sa mga halik niya ay pasabunot niya akong pinapaharap. Panay ang tulo ng luha ako ngunit patuloy pa rin siya sa pagnanasa sa katawan ko. Hindi na niya ako ginagalang sa pagkakataon nito at marahil ay dahil nakuha na niya lahat-lahat sa akin kaya kung malitin niya ako'y ganun-ganun na lang. Naisip ko tuloy na bakit hindi ko nalang tapusin ang misyon ko. Hindi ko pa sinasabi sa asawa niya na may nangyayari sa amin sa kama ng maraming beses na. Ang alam ni Dr. Dorothy ay halik pa lang ang nangyari sa amin dahil yun pa lang ang sinasabi ko. Sa sobrang sakit ng ginagawa sa akin ni Connor ngayon ay naisip kong videohan ang ginagawa niya sa akin at isasend ko yun sa asawa niya. Yun naman kasi ang misyon ko. Siguro naman pagkasend ko na yun ay doon na rin matatapos ang misyon ko. Ano, masarap ba? Bakit hindi ka umuungol ha? Hindi ka na ba nagagalingan sa akin? Pasampal niya akong kinakausap. Connor, bakit ka ba ganyan? Ganyan ka ba talaga? Dito na ako nag-decide na tapusin ang lahat sa amin. Oo, napamahal at nahulog na ako sa kanya pero nakakapaso palang pagmamahal niya. Masyado ako nadadara sa init kaya ngayon ay wala na akong nakukuhang respeto sa kanya. I have no choice but to set up secretly the camera at nirecord ang pagtatalik namin. Nagawa ko yun nang wala siyang kaalam-alam. Sakto namang naguhubad si Connor, hindi ko alam kung nahagipin ng camera. Basta bahala na. Pinunasan ko mga luha sa aking mata at pumikit. Sa pagkakataong ito'y hinayaan ko lang si Connor na gawin ko anong gusto niyang gawin sa akin. Nakarecord naman ang lahat ng ito kaya once na nabayaran ako ni Dr. Dorothy ay magpapakalayo-layo na talaga ako. This is my way of sorry sa pagsiselos ko kanina. It's just ayoko may ibang lumalapit sa'yo. Ang gusto ko sa akin ka lang. Sa akin ka lang magpapagalaw. Ha? Oo, sa'yo lang. I don't need anybody else. Having is enough. You drive me insane, Bianca. And I love that. Tila kumalma na si Connor ngayon. Lahat ng sinasabi niya tungkol na sa aming relasyon. Pero nasaktan na ako sa mga sinabi niya. Nakakababa ng pagkababae. Sinasabi niyang gusto niya ako pero alam ko naman na kung patatagalin pa namin to ay wala ring magandang ending. Huling beses na to. Bago pa ako pantuluyang masira ng bait. Hanggat alam ko pa kung saan ako lulugar. Ang hirap kasi nito at gagamitin lang ako ng gagamitin ni Connor hanggang sa maubos ako. After niya, napasimple ko na rin sinave yung video. Naisip ko na mamaya ko na lang isasan kay Dr. Dorothy. Nandun yung parang ayaw ko ng sa asawa niya pero parang gusto ko pa. Naguguluhan pa ako. Kanina kasi sigurado na akong ayaw ko na dahil nasaktan ako ni Connor at napagsalitaan ng hindi tama. Ngayon nagtatalik na kami parang kay bilis kong nakalimutan ng lahat. Parang hindi ko na ata kayang wala nang mangyayari sa amin. Kahit ang sarili ko hindi ko na maintindihan. Lalo pa ngayon. Now Bianca, pwede na ba nating pag-usapan yung kanina? Sino ba talaga sa amin ang gusto mo? Sasagutin ko pa lamang ang tanong niya. Sana na ang gusto ko ay hindi natuloy dahil biglang tumunog yung phone niya. Nakita kong paano siya nataranta at nagmamadaling sagutin ang tumatawag. Hello, Han. Dinig kong sabi niya pagkasagot niya. Nakumpirma kong si Dorothy yon. Tila nag-blurred kaagad ang paningin ko sa luha matapos ko marinig na tinanggi ako ni Connor. Hindi niya sinabi sa asawa niya na magkasama kami. Obvious naman kung titignan. Dalawa kaming nawawala sa party. Here, magbihis ka na. Hinahanap na ako ng asawa ko. Ayusin mo na yung sarili mo. Inabot niya sa akin yung suit niyang long sleeve at pinasuot yun sa akin. Sinuot ko yun ng panay pa rin ang landas ng luha ko sa muka. Ngayon nakaraos na siya sa akin na nagkukumahog na siyang makauwi sa asawa niya. Wala na akong sinabi. Wala akong masabi. Mas pinili ko na lang magsawalang kibo
Dahil baka hindi ko rin naman magustuhan ang sasabihin niya. Hinatid niya ako sa kondo. Bumaba ako ng sasakyan at hindi na siya nilingon pa. Ang lungkot-lungkot ko ngayon, ang hirap pala. Nang pindutin kong buton ng elevator ay nagulat ako dahil may umakbay sa akin at hindi ako makapaniwalang si Connor yon. Para kung batang sumaya sa simpleng bagay na yon. Ihahatid na kita hanggang sa loob. Nakangiting sabi niya habang nakaakbay sa akin. Feeling ko tuloy ay ang ganda-ganda ko. Talaga? Eh di ba hinahanap ka na ng asawa mo? Imbis na sagutin niyang tanong ko'y halikang sinagot niya sa akin. Sobrang kilingin ni Connor ngayon sa akin. Talagang pumasok pa siya sa loob ng unit ko. Kinikilig ako sa mga simpleng paraan ng effort niya. Naupo siya sa sofa at nahiga, napaisip tuloy ako. Dito ka na ba matutulog? Tanong ko habang papalapit sa kanya. Nope, Dorothy is looking for me, sagot naman niya. Eh bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ko muli. Dahil magtataka yun kapag umuwi ako ng walang suot na long sleeve. Hubarin mo na yan at magpalit ka na nang makauwi na ako. Ganun ba? Sinampal na naman ako ng katotohanan na kabit lang ako. Kaya pala niya ako hinatid hanggang dito sa loob ng unit ko ay dahil sa pinahiram niya sa akin ng damit. Oo nga, kahit sino naman talaga yung magtataka kapag umuwi siya ng walang suot na panloob. Nasaktan tuloy ako dahil lumasa ako na gusto niya talaga akong ihatid at piliing makasama ngayong gabi. Kahit pala paanong pagpapaligayang gawin ko sa kanya, in the end of the day ay asawa at asawa pa rin niyang uuwian niya. Kaya ikaw Bianca, lumugar ka. Kahit hindi siya mahal ng asawa niya, hindi ibig sabihin ay mamahalin ka niya. Ginagamit ka lang ng asawa na yun, kaya kung ako sa'yo, send mo na yung video na yan para mission completed ka na. Utos sa akin ng konsensya ko. Hindi alam ni Connor kung paano haharapin ng asawa. May 2 oras siyang nawala at sigurado magtatanong ito. Where have you been, Connor? Bigla kang nawala. Mataas na boses na pagkakatanong ni Dorothy. Malamang kanina pa ito nakauwi dahil nakapantulog na ito ng damit. Dorothy looks sexy in her red satin dress. Nakatitig tuloy sa kanya si Connor. Saan ako galing? Diyan lang. Matabang na sagot ni Connor. Para hindi na humabang usapan ay agad na niya tong nilampasan. He is tired. Nakainom siya at napagod din kay Bianca at wala na siyang lakas para makipagtalo kay Dorothy. Ito yung mga bagay na hinahanap sa kanya ni Dorothy. Ang gusto ni Dorothy palagi silang nag-aaway para kamuhian na nilang isa't isa. But lately, itong si Connor tila bigla-bigla na lang bumait sa kanya. Kung dati lahat ng bagay pinupuna nito at pinagseselosan, ngayon ay hindi na. Ang iniisip ni Dorothy baka dahil mahal na mahal siya ni Connor, kaya mas pinipili na lang nitong intindihin siya. Pagkapasok ni Connor ay naisipan ni Dorothy na tawagan si Bianca upang tanungin kung magkasama ba sila kanina. If yes, ikakatuwa ni Dorothy yon. If no, maiinis si Dorothy. Dorothy attempt to call Bianca several times and Bianca didn't answer. Kaya naman si Warren na lang ang tinawagan niya dahil nasabi nito'y uuwi raw ito sa kondo dahil hihintayin niya makauwi si Bianca. Isang palapag lang naman ang layo ng mga unit nila. Malakas ang kutob ni Dorothy na magkasama si Connor at Bianca kanina dahil sabay silang nawala. Yun nga lang hindi pa nag-a-update si Bianca sa kanya at dahil nandito na sa bahay ang asawa niya naisip niyang nasa kondo na rin si Bianca. Tinawagan niya si Warren kung nakita na ba sila ni Bianca. Pauwi pa lang ako sa kondo, why? Pasensya ka na't umuwi ako kaagad ha. Nga pala, nakita mo ba si Bianca? Hindi pa, dadaan na lang ako sa unit niya. Kadarating ko lang ngayon. Bakit mo naitanong? Wala. Sige na, bye. Pagkababa ni Dorothy ng tawag ay siya namang nag-message sa Bianca. Bianca sends a video again. A full video where she and Dorothy's husbands are both naked and having fun in bed. Oh my, nagtalik na sila! Tila tuwang-tuwa pa si Dorothy habang pinapanood ang asawa na ligayang-ligaya sa piling ng iba. Sa video na yun ay maririnig mo kung gaano kalakas ang ungol ni Connor. Si Bianca naman ay nakapikit lang at impit na umuungol din. Sabi na hindi makakaligtas kay Connor ang isang tulad ni Bianca. Sa lahat tata ng nangaliwang asawa ay itong si Dorothy pa ang tuwang-tuwa. Kaganyan sinave ang video at excited na tinawagan ang kalaguyo niyang si Harry. Baby, I have a good news for you. Bianca's POV. Out pain and a half hour of thinking. I finally made a decision. Bakit ko pa ba kasi patatagalin pa? Kung ngayon pa lang ay ganitong kasakit ng nararamdaman ko. Alam ko mas magiging komplikado pa kapag pinatagal ko pa, kaya sinend ko na kay Dr. Dorothy ang video. This would be the last. I had to let go my feelings towards the Connor. Naghihintay ako ng reply mula kay Dr. Dorothy. Ngunit wala akong nakuhang tugon.
Nasin niya pero hindi siya nag-reply. It's like a roller coaster when being with Connor. Sa sandaling araw na nakasama ko siya, hindi ko akalain na ganito kalalim kaagad ang naging feelings ko para sa kanya. Kaya iyak ako ng iyak ngayon dahil naawa ko sa future self ko. Ganito bang buhay ang pinapangarap ko? Ang maging kabit ng CEO. I'm young and fresh. Alam ko rin na may pagmamalaki ang kagandahan ko at marami pang isda sa dagat. Maybe it's my first. That's why it's hard to let go. Hindi lahat ay sex ang solusyon. Bukas magre-resign na ako. Sa gitna ng aking pag-iyak ay biglang tumunog ang doorbell. Tangina, bigla akong tumayot para nakalimutan ko naging desisyon kong kumalas na. Kapag si Connor ang nasa labas, hindi muna ako magre-resign. Sabi ko sa sarili ko, sorry kung marupok ako. Hindi niyo ako masisisi kasi masarap naman talaga si Connor. Nagmamadali kong binuksan ang pinto at medyo nadismaya ako dahil ibang taong nakita ko. Warren, anong ginagawa mo dito? Tapos na ba yung party mo? Naawa naman ako sa itsura ni Warren. Nakita niyang napasimangot ako nang makita ko siya. Hindi sa ayaw ko siya makita. Ibang tao lang kasing ine-expect kong makikita ko. Mukhang hindi ako inaasahan mo dumating, Bianca. Malungkot na sabi niya. Ha? Hindi Nahihiya lang kasi ako sa'yo dahil hindi na ako nakapagpaalam. Tara, pasok ka. Iniwanan ko siya sa gitna ng pagsasayaw namin. Not intentionally, pero nasa isip niya sinadya ko hindi magpaalam. I am mentally and emotionally tired. Gusto ko nang magpahinga pero tong taong kaharap ko ngayon, alam ko kung gaano niya ako gustong makasama sa mahalagang araw sa buhay niya. Biruin mo, bahay pala nila yung pinagganapan ng event. Imbis na mamahinga na siya, pinuntahan pa talaga niya ako dito. Bianca, nag-aalala ko na sobra nang mawala ka during brownout. Akala ko kung napano ka na. Pinahanap kita. Bakit ka ba kasi biglang umuwi? Nagilty naman ako. Itong tao palang ito ay nag-aalala sa akin. Bago ko lang di siyang nakikilala pero masasabi ko mabuti siyang tao. Madami siyang palipadhangin sa akin pero hindi ko pinapansin dahil kay Connor. Ano kasi? Sumama yung pakaramdam ko? Pagsisinungaling ko. Saan ka sumakay? Of course, itatanong niya yun. Siya kasi sumundo sa akin kaya dapat siyang maghahatid. Kaso hindi ko pwedeng sabihin kung sino naghatid dahil kilalang kilala niya kung sino to. Ha? Hindi ako makasagot ng diretso. I'm not good at lying. Sabi na ibang dahilan, halata sa yung nakakaiyak mo lang. Sabihin mo, BF mo ba dahilan? Hindi Todo deny ko. Kung alam lang ni Warren na siya ang dahilan ng pagsiselos ng jowa ko. Sigurado ka? Kasi kung siya ang dahilan ng pag-iyak mo, kukunin kita sa kanya. Bianca, I know I might too late for you but I want you to know na kahit bago pa lang kitang nakikilala, naroon na kagad yung concern ko sa'yo. Kaya wag kang mahihiyang magsabi sa akin kapag may problema ka. I will listen. Anyway, I just dropped by, Bianca. Gusto ko lang matulog na alam kung safe ka dahil nag-alala talaga ako sa'yo. Mauna na ako. Salamat. Napasandan na lang ako sa likod ng pinto. Isang mahigpit na yakap bilang isang kaibigan ang ginawad sa akin ni Warren bago siya umalis. My sadness is lessened with this hug. Pero ibang bisig ang gusto kong yumayakap sa akin. Sa totoo lang, kinabukasan gumawa ulit ako ng resignation letter dahil nagawa ko ng part ko. Bago ko maligoy tinext ko si Dr. Dorothy at sinabi ko sa kanyang plano kong pag-resign bilang nagawa ko ng inuutos niya. No, hindi ka pa tapos. Hindi mo pa rin siya napapaibig. Bianca, kailangan ko pa ng maraming video nyo na magkasama. I'll let you know kung tapos ka na. Reply niya sa akin. Mga ilang video po ba? At kailan po ba malalaman kung napaibig ko na siya? Ang hirap po kasing pakasamahan ng asawa nyo. Kung ako kasi ang tatanungin, ramdam ko na umiibig na sa akin si Connor. Hindi nga lang niya sinasabi pero yun ang pinaparamdam niya. Pero may mga pagkakataon na kapag kailangan niya ng asawa niya, iniiwan niya ako. Siyempre, sino nga ba naman ako? I know, Bianca. Kaya nga hindi ko siya nagawang mahalin dahil sa ugali niyang hindi ko matagalan. Kaya nga malaki ang binayad ko sa'yo dahil hindi madaling pakisamahan ang ugali ng asawa ko. Mga 3 pang video at maraming pictures niyo na magkasama kayo. Then I must say na napapaibig mo na siya kapag mas pinili ka na niya over me. That's it. For now, ipagpatuloy mo na lang ang nasimulan natin. Hindi ka muna magre-resign. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Sadly, hindi pa rin pala natatapos ang misyon ko. Kailangan ko pa rin naman natili bilang number 2 ng asawa niya. Kung alam lang ni Dorothy na totoo ng mga ginagawa ko, na madalas ay nakakalimutan ko na may usapan kami.
Eto na sana pagkakataon ko para makaiwas kaso marami pang demand si Dorothy kaya kailangan ko magpatuloy. Tumayo ako't naligot nagsuot ng uniform. 20 minutes akong naglakad para makarating sa company ng asawa niya. Sa hallway pa lang ay nanibago na ako. Kung dati pinagtitinginan ako ng mga kalalakihan na empleyado dito, ngayon mga babaeng empleyado naman. Napakunot ako ng noo dahil mula ulo hanggang paa nila ako tignan. Napaisip tuloy ako kung may mali ba sa ayos ko. Sa pagkakatanda ko kasi wala naman. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad kahit na may narinig akong bulong-bulungan. Hindi naman kasi ako sigurado kung ako ba yung pinaparinggan. Ayan na yung ambisyosa. Kasama daw sa party kagabi yan. Darling of the crowd ko no? Bet na bet daw ng CEO na si Sir Warren. O talaga? Two-timer pala. Hindi bang CEO natin ang tinatarget niyan? Naku, nagtaka ka pa. Siyempre, the more the many money. Sus, mga galawan. Ang layo ng diferensya nila ni Ma'am Dorothy. Puwet lang siya noon. At base sa mga narinig ko, mukhang ako nga ang pinariringgan ng mga ito. Hindi na lang ako pumatol pero nakuha nilang inis ko. Kaya dumating ako sa office ng CEO na nakasimangot. Good morning, babe. Bati ka agad sa akin ni Connor. Napakagwapo niya sa kanyang suit na simpleng office attire lang naman. Naka-brush up ang buhok niya at bagong ahit ang balbas. Agad ko rin naamoy ang pabango niya nang halikan niya ako sa noo. Babe, pagulit ko. Mga ilang beses ko na kasi narinig yung tinawag niya akong babe pero hindi ko lang pinansin. Babe, our terms of endearment. Okay ba yun, babe? Ha? Pakis pa nga. Nakakapanibagong kinikilos ni Connor. Extra sweet yata siya sa akin ngayon at may pabulaklak pa sa mesa. I will be the best boyfriend you wanted. I love you, Bianca. Promise me na kahit sino pang lalaking lumapit sa'yo, ako pa rin ang pipiliin mo. I feel like I am in a 7th cloud 9. Ano nakain ni Connor? As far as I know, I don't have enough sleep para maging sobrang ganda today. Ano to? Bakit may pa I love you? At terms of endearment. Babe, paano kiligin na hindi masyadong halata? Oo naman, ikaw lang ang mahal ko, babe. Kaya huwag ka na maging seloso, okay? Ako nga hindi nagsiselos kay Ma'am Dorothy. Dapat may tiwala tayo sa isa't isa. I promise, hindi ko na ulit na mga ginawa ko kagabi. Babawi ako. At naging marupok na naman ang gaga. Kanina lang ay may pa-resign pang nalalaman. Let go feelings ko no. Hi Bianca, hindi mo kaya nang wala si Connor. Ihanda mong puso mo. There's many more problems to come. Eto na naman ang konsensya ko. Basta, mahal na raw ako ni Connor. Anong gagawin ni Bianca ngayong habang tumatagal ang pagpapanggap niya kay Connor ay mas lumalalim ang nararamdaman niya dito. At si Dorothy, hanggang kailan niya ipagpapatuloy ang ginagawang pagtulak sa asawa kay Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.